If you win against Manny Pacquiao, what's the first thing you're gonna do? You're gonna go to Disneyland? Nope. I'm gonna look in the middle of the camera, HBO, and tell all the critics, fuck you. Matapos nga po ang kontrobersyal na pagkatalo kontra kay Timothy Bradley noong June 9, 2012 at nang hindi inaasahang knockout loss naman mula kay Juan Manuel Marquez noong Disyembre kaparehong taon. Balance again. Now gets his feet back and tries to roar back to Manny Pacquiao to right hand. Marami sa mga boxing expert at analyst ang naniniwalang may hirapan ng makabawi ang ating pambansang kamao dahil na din sa dalawang magkasunod na pagkatalo nito. Kaya naman, para patunayan na hindi pa tapos ang karera ng natatanging 8th Division World Champion, kinasahan ni Manny Pacquiao ang delikadong laban sa batang Mexican-American fighter na si Brandon Rios. Ang boksingerong magbibigay daw ulit ng knockout loss kay Manny Pacquiao at siyang magpaparetiro na daw sa ating pambato. And like I said before, one Mexican knocked him out. This Mexican American's on it. Isang dating WBA lightweight at Latino super lightweight champion na may 3 pulgadang taas at 8 taong mas bata kay Pacquiao. Kilala si Rios mga idol sa kanyang agresibong estilong pakikipaglaban at bit-bit ng angas na ugali sa loob at labas ng lona na hindi na rin bago sa Mexican-American fighter. The way it's 2011, nang una itong maging world champion. Kasunod ng 2 dikit na pagkatalo naman ni Manny Pacquiao kay Bradley at Marquez na ilan sa pinakapangit nitong pagkatalo. Kaya ganun na lamang kumaliitin at insultuhin ni Brandon Rios ang pambansang kamao. Na para sa kanya, na hindi na daw tulad ng dati kung lumaban dahil sa tumatandang katawan ng ating pambato. notice that he has slowing down a lot. He's not as quick as he was. He's not jumping around like he used to do. We know that he's getting cramps now. His legs are getting old. Isa pa sa nagpainit ng laban ni Manny Pacquiao at Brandon Rios ang pagkakainitan at sagutan ng mga trainer na magkabilang kampo. Atin pong balikan mga idol ang naging laban ng ating kababayan kontra sa mapang-insulto at ubod ng yabang na si Brandon Rios na boksingerong magpaparetiro na daw kay Manny Pacquiao sa boxing. At alamin kung paano nga ba ipinakita ng ating pambato na hindi pa tapos sa boxing ang nag-iisang Manny Pacquiao matapos gulpihin sa loob ng 12 rounds ang mayabang na si Brandon Rios. Unang bahagi pa nga lang po ng laban ay halos panggigilan na ni Manny Pacquiao ng suntok na tila gusto nang in-knockout ang mayabang na kalaban. Pero dahil sa naging maingat na si Pacquiao, matapos ng pagkakamali sa kanyang huling laban kay Marquez, pipiliin muna ni Pacquiao ang unti-unting durugin ang mayabang na si Rios. Pacquiao landing the left hand more or less at will. Right down the pipe again. Rios is getting a little better at blocking the shot. The pocket's coming. Oh, good left hand by Pacquiao. Tremendous left hand lead by Manny Pacquiao. In Pacquiao's corner, Freddie Roach told him in and out, in and out. Rios, Garcia said, I want a few more rounds like that one. Stay low. I guess he means don't take too many chances early. Which I know a guy like Robert Garcia knows is that Margarita hurt Pacquiao very bad to the body in that fight. And Rios is more skillful, I think, than Margarita. Brandon, I don't know. Well, maybe because Freddie Roach told him he needs an early knockout, and he wants to get an early knockout. Well, last time he told me he needed a knockout, you saw what happened. Yeah, better than any southpaw I can remember. Look at that. A combination with low starts with the right hand. He doubled the right hand right there. And southpaw stuff, he hadn't won the first 3 rounds. But yes, Rios likes what he's doing. That's the fight Pacquiao needs right there. You see that boy I said I had before right there? That's the Pacquiao you want to see. Not Pacquiao just standing right there in front of Brandon. Round 5 ay tuloy lang sa pagpapakawala ng mga kombinasyon si Pacquiao na talaga namang yanig kung tumama kay Brandon Rios. Pero matibay talaga ang mayabang na kalaban. At nagagawa pa nitong asarin at hamunin si Manny Pacquiao para nga naman ipakita na baliwala lang sa kanya ang mga suntok ng ating pambato. Oh, good left hand. Hand by Pacquiao. Perfect shot. Pacquiao, when he scores stoppages. Hard left hands to the body by Pacquiao. 3 of them, a left upstairs, a right-left combination.
Not good at stopping Manny Pacquiao from firing combinations in the middle of the ring. Who can? Sweet body shot with the left by Pacquiao. Left, right, left. Further combination was a major focus of training camp for Pacquiao. Good left hand to the head. To protect yourself against the body blows. Gino Rodriguez is not Oh, good shot. yet. Oh, that hurt. What it is, I think. See Rios against anxious to fight that. Rios clawing at the blood on his left eye. Catch this guy, whether or not I know where he is exactly. I'd say we're getting there. I'd say we're getting there pretty fast. Sa round 9 ay halos wala nang magawa si Brandon Rios sa lakas, bilis at liksi ni Manny Pacquiao na tila ba wala ng katapusan kung magpakawala ng suntok sa bakbakan. Halos hindi na po makadepensa si Rios mga idol sa kaliwat ka ng atake ni Pacquiao na hindi man lang nakitaan ng pagbagal sa laban. Well, this is the biggest hand speed deficit I think Rios has ever faced. Never fought a guy with the hand speed or many times. Sa pagpapatuloy ng maaksyon na laban ni Pacquiao at Rios sa round 10 mga idol, halos wala nang pinagbago sa tagpo ng laban, kundi ang sumalo na lang ng suntok si Rios mula sa kamao ng ating pambato. Dito ay mapagtatanto ni Rios at iba pang boxing fans na hindi pa talaga laos ng boksingerong nakitaan daw nila ng pagbagal sa laban, matapos pakitaan ng impresibong laban ni Manny Pacquiao at ngayon mas mautak na kung lumaban. Yeah. The guy who Freddie Roach took and refined from this physical phenom to a more complete fighter. And he's showing those skills against Rios tonight. And He doesn't have the kind of punching thunder Well, Brandon hasn't taken the abuse tonight that Margarito took, though. as the slower Margarito was. Exactly. No broken bones so far. Correct. that weren't dissimilar from that. All he to do is hit him with the 4 and 5 punch combinations to keep him back like that. Tremendous 1-2 combination by Pacquiao. Actually, it was face and head are going to look like a basketball tomorrow morning. I think Pacquiao is enjoying looking at Rios' swollen, bloodied face. He is. Into a battle in the gym the other day. He promised to show that he was in the cap. Ang panalong ito ni Manny Pacquiao kay Rios ang nagbigay sa ating pambansang kamao ng bakanting WBO International Welterweight title. Isang patunay na kaya pa rin magpakita ng impresibong panalo ng isang Manny Pacquiao gamit ang napakatalinong estilo sa pakikipagbakbakan. Philippines, Manny! Sa kabilang banda naman, sa kanyang post-fight interview matapos ang laban kay Pacquiao, sinabi ni Rios na hindi naman talaga siya nasaktan sa kanilang buong laban. T-Rex arms. Everybody's talking about how fast he is. Manny Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. And they're like, whoa, Pacquiao's ready. Pacquiao's gonna knock out. And here's Manny Pacquiao coming through, moving, breaking those legs, throwing a combination punching, catching him on the way back. Ang bakbakang Pacquiao kontra Thurman, under 147 pounds, parehong may titulo noon ng dalawa, na parehong hari sa dibisyon. Si Pacman bilang WBA regular champion at Keith Thurman bilang WBA super champion. Sa madaling salita ay mas nakakaangat ang hawak na titulo ng Amerikano bilang main champion ng WBA sanction. Kaya naman ang lakas ng loob nito na magbato ng samut-saring salita at kung saan bumabanat ito ng mga pangiinsulto sa ating pambansang kamao. I believe I would have destroyed Manny Pacquiao 5 years ago. I don't think Manny's style could ever be my style. You know, I know he likes to pull 5 reverses. I'll let you know he's getting crucified. Ang kanyang pagiging mabait at maamong muka ang nagbibigay sa kanyang mga kalaban upang siya ipagtawanan at insultuhin. Pero nagkamali sila ng minaliit at inapakan. Taong July 2019, nang magkaharap nga po sa MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, US, si Pacman at Thurman na kasalukuyang kampyon at undefeated sa dibisyon ng welterweight. Pinaglabanan nila dito ang titulong hawak ni Thurman, pero bago nga ang laban, ay napakaraming pambubuli at insulto ang ginawa nitong si Thurman kay Pacman. Sinabi din nito na si Pacman daw ay isang maliit lamang na boksingero at hinahalin tulad niya ito sa isang T-Rex.
Dahil sa ikli daw ng braso at kamay nito, nakasing laki nga daw ng isang T-Rex. T-Rex arms. Everybody's talking about how fast he is. Manny Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. And they're like, woo! Pacquiao's ready. Pacquiao's gonna knock out Thurman. Tahimik at pangiti-ngiti lang itong ating pambansang kamao at sinabing hayaan na lang daw ang kanyang T-Rex arm ang sumagot at maghusga ng mga sinasabi nitong si Thurman. At sa araw ng laban na pinakahihintay ng lahat, dahil magkakasubukan na po ang dalawang boksingero sa ibabaw ng lona. Nang magsisimula na ang laban, ang dating maaliwalas at maamumukha ni Pacman ay napalitan ng mabangis at nakakatakot na leon. Sa round 1 pa lang, nakalmot agad ang T-Rex arm ng pambansang kamao at bumulagta agad itong si Keith Thurman matapos tamaan ng malakas na 1-2 combination nito. Kahit na bumagsak, ay pilit pa din nakipagsabayan sa laban itong si Keith Thurman. Sa pangalawang round naman mga idol, ay nagulat itong si Thurman dahil sa kabila ng kanyang edad, napakabilis ng mga ataking binibitawan ng ating kababayan. Sa paglipas ng mga round, ay nagpatuloy ang laban at nagbistulang punching bag itong si Thurman at pinapatikim ng mga samot-saring mabibilis na atake ni Pacman. At ang tsansang manalo ni Thurman ay nawala at maglalaho na parang belt nito. Sa pang-10 round ng laban mga idol, ay nagpakawala ng isang mabilis at solidong body shot ang ating pambansang kamao. At dahil sa lakas ng suntok, ay animoy bulatay na binuhusan ng asin nitong si Thurman. Iniluwa pa ang mouthpiece nito upang habulin nito ang kanyang hininga dahil sa lakas ng natamong body shot nito. Matapos nga po ang huling round ng laban, ay itinanghal na panalo ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, via split decision at binigyang respeto naman ito ni Thurman sa pagkapanalo ng ating kababayan. Margarito. Angelito. Alright. No, this guy. Es puto Pacquiao. Ang sagupang Sugar Shane Mosley kontra sa Mexican 3 times world champion na si Antonio Margarito noong taong 2009 ay ang isa sa mga laban na sumira ng husto sa pangalan ng tinaguriang The Tijuana Tornado na si Antonio Margarito. Dahil maliban nga po sa pagkatalo nito via knockout sa pang-10 round ng kanilang laban, ay nagpositibo din sa ginamit nitong knuckle pads sa sulfur at calcium, ilan sa mga chemical components ng platter of Paris na mahigpit na ipinagbabawal sa boxing mga idol. Sapagkat pag nabasa po ito ng pawis ay tumitigas ito ng gaya sa simento. Kaya naman ang resulta ay nasuspinde ng California State Athletic Commission si Margarito at ang trainer nito. Dahil sa pangyayaring ito, pati ang naging magandang panalo nito kontra sa nooy undefeated pa na si Miguel Cotto ay pinaghinalaan din ng mga boxing fans na siguro ay nandaya din ito kaya ito nanalo sa laban. Kaya naman upang makabawi sa sinapit na kahihiyan, ito ay nabigyan ng pagkakataon para sumabak sa isang malaking laban. Taong 2010, nang makaharap nito ang Noy pound for pound at kasagsagan ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. At ang lokasyon ng laban ay ginanap sa Cowboy Stadium, Arlington, Texas, USA para paglabanan ang bakanting WBC Super Welterweight title. Kaya sa laban nga ito mga idol, ay hangad ng ating pambansang kamao na maging 8th Division World Champion. Samantalang itong si Margarito naman ay upang maibalik ang nasirang reputasyon sa boxing. At dahil naniniwala ito na kapag natalo nito si Manny Pacquiao ay magiging usap-usapan nito sa mundo ng boxing kung paano nito tinalo at pinabagsak si Pacman at matatabunan ng kontrobersiyang kinasangkutan nito. Sa kanilang sagupaan, bagamat underdog itong si Margarito mga idol, ay kumpiyansa itong matatalo nito ang ating pambansang kamao at di hamak na malaki ito kaysa kay Pacman. At meron din pala itong konting kahambugan na dumadaloy sa kanyang katawan. Dahil imbis na irespeto ang ating pambansang kamao, ay samot-saring pang-iinsulto at panglalait pa ang ginawa nito kay Pacman. Pacquiao, Margarito. Angelito. Alright. No, this guy. Es puto Pacquiao. Sa unang round ng laban ay makikita natin ang mabibilis at matatalim na kombinasyon na suntok ni Pacman. Bagamat talo sa tinginan at
At sa laki si Pacman, ay baliwala naman ito sapagkat hindi naman ito masyadong nakakapagpatama ng suntok at mabilis naman itong naiiwasan ng ating pambansang kamao. Sa kalagitnaan ng laban mga idol, ay nagsimulan lang mamaga at mangilitiw ang mata ni Margarito dahil sa dami ng suntok at tinanggap nito mula sa ating pambansang kamao. Sa pang-anim na round mga idol, medyo nakalamang itong si Margarito nang makapagpakonekta ito ng ilang malalakas na body shot kay Manny Pacquiao. At dahil nga sa lakas ng mga biran nito, ay muntik nang tumiklop ang tuhod ni Pacman. Sa late rounds mga idol, ay dito naman bumawi ang ating pambansang kamao nang magpakawala ito ng sunod-sunod ng malalakas na suntok sa pagmumuka ni Margarito na naging dahilan upang mas lalo pang mamaga ang kaliwat kanang mata nito. Kaya naman sa mga huling yugto ng rounds ay tila nakakaramdam na ng awa itong si Pacman. Kaya naman hindi na ito masyadong bumabato ng malalakas na suntok sa mukha ni Margarito. May pagkakataon pa nga na tumitingin ito sa referee na tila nagpapahiwatig na ihinto na ang laban. Dahil sa dami suntok na sinalo at laki ng pinsalang natamo at dahil din sa namamagang mukha nito na halos hindi na makilala kung si Margarito pa ba ang kalaban ni Pacman sa ibabaw ng lona. Matapos nga po ang 12 rounds ng laban mga idol ay nakuha po ni Manny Pacquiao ang pagkapanalo via unanimous decision. Bagamat hindi napabagsak ng ating pambansang kamao itong si Margarito sa kanilang laban, ay nag-iwan naman na ito ng malaking pinsala sa kanang mata nito. At ayon pa nga sa mga pagsusuri ng doktor mga idol, ay nagkaroon ito ng fractured sa right orbital bone. Sa tindi at dala ng pinsala nito sa kanang mata, ay kinakailangan nito ng 6 na tahi sa kanang pisngi at 3 naman sa bandang kilay.